Thank you po, sister. Good evening po sa lahat. Good evening. Yung mga nasa malayo, pwede siguro kung gusto niya lang lumapit dito sa gilid para makita niyo yung slide. Yung apoy kasi ng impyerno niya kung gagaling. Yung biro lang po. Yung gusto lang po lumapit dito sa gilid, pwede naman po lumapit para mas makita niyo yung slide. So, meron po ba dito first time na nakatin? Okay, so meron pong first time. So kami po ay galing po sa Catholic Faith Defenders, Quezon City. So ang purpose natin ngayon is apologetics about purgatory. So sa mga first time po, ang apologetics is to explain or to defend the doctrine of faith of the Catholic Church. So yun po yung topic, pag-aaralan natin ngayong gabi. So kung may mga parating pa po, siguro tayo po muna tayo para po magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa oras at pagkakataong binigay niyo po sa amin ngayong gabi na makapagsama-sama po para may pahayag at mapag-aralan po ang iyong salita. Maraming salamat sa magandang panahon na pinagkalag niyo po sa amin at natuloy po kami ngayong gabi. Pinagdarasal po namin ang mga iba naming kapatid, kamag-anak na naiwan po namin sa bayan na nag-aalaga ng mga iba naming kapamilya. Lahat po ito ay dinadalanan namin sa pangalan ng iyong Panginoon. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dito, amen po. Thank you po, mga magsimula po tayo. Okay, again po, my name is Brother Jomar. Isa po ang Catholic Faith Defender Quezon City Chapter. Galing po kami sa QC. Kasama po namin ang president namin si Brother Bill. So, unang-una po maraming salamat at pagpagdasya ng QC sa pag-attend nyo sa mga talk namin na ginaganap tuwing Sabado dito. So, ako po yung pangatlong speaker na nagtutok dito ngayong gabi. So, sino po yung naka-attend ng talk ni Brother James sa unang introduction? Tapos yung kay Brother Bill. Ayan, thank you po. At ako po yung pangatlo. Huwag po kayo magtaka kasi po yung mga speaker natin yung pagwapo po ng pagwapo. So yun. So yung topic po natin yun. Narata ko si Brother Bill. Nakaraan ko ang sinasabi ni Brother Bill. Meron po ba dito interesado na maging CFP? Sana meron, okay? Sana maging Catholic Faith Defenders. So yun po yung organization namin. So yun, kung mas maganda po magkaroon kayo dito ng CFP de la Strada. Makakasakali. Opo. So naalala ko yung first time ko dati sa CFP, no, batid pa kasi nandun ako sa dulo. Umatin ng rent. Na-invite ako through Facebook. Kasi umatin ako sa mga born again praise and worship. So nakita ko yung mga debate ng CFP ang gagaling. So may talk sila, parang ganito umatin ako. Then nasa dulo ako upo. And then si Brother Bill natin yung tingin ko ata, yung kung di ako nagkakamali, yung speaker that time. After lang talk, nilapitan ko siya. Sabi ko, bro, hindi mo ako magaling sa mga Bible verse. Hindi mo ako matalin sa mga doctrine. Pwede mo paano bang sumagi sa inyo. Sabi niya sa akin, bro, harap ka nga, ikot ka nga ka lang. Ako, naman. Sabi niya, medyo may tsura ka naman sa pwede. Pero may isang request sa'yo, sabi niya sa akin. Huwag kang maliligo sa susunod nating meeting. So that time, mas sunod na meeting, gamang ako siya sa akin isang paling. Nabiro lang. So, talo na po tayo sa topic natin ngayon is purgatory. So, ang gandang topic natin ngayon yung purgatory kasi this is the topic na hindi namin misunderstood ng mga kapatid natin sa Katoliko. And then yung mga taga-ibang sekta rin, yung mga ibang kapatid natin sa pananampalataya. Kasi ang paniniwala natin sa purgatory is second chance. Tama ba? Ang purgatory is second chance. Yung di tayo nagagawa dito ng mabuti, pwede man natin gawin yung sa purgatory, tama? Cleaning. Cleaning. Galing. Magaling talaga yung de la Strada Parish. And then yung second na pagkakaintindi ng iba ng purgatory is option. Di ako pupunta sa langit kasi maraming din naman ako isang beses lang ako nagsisiba sa isang taon.
purgatory, okay na ako. So, may mga ganong paniniwala, no? Na hopefully dito sa atin sa tata wala. Walang ganun. Amen? Amen. Amen. So, ang purgatory, dito may dala akong Bible, Catholic Bible. Meron ba ditong nakabasa na ng Bible na buo, cover to cover? Ay, sigurado. Sino pa? Kasama yung Psalm. Meron? Meron? So, brother na nabasa mo itong buo-buo, pwede mo bang ituro dito sa aking purgatory sa loob ng Bible? Sa Maccabees. Maccabees, word mismo. Word mismo. The word? Word mismo ng purgatory. Wala. Wala? Wala. Bakit? Ibig sabihin, magawa-gawa lang natin. Kasi ang sinasabi nila, pag nakita ko dito yung purgatory, totoo may purgatory. Pero kung wala yung word dito, gawa-gawa lang ang mga pare. Tama? Amen? Wala. Tama ba gawa-gawa ng mga pare? Kasi wala eh. Sabi rin ni brother, nabasa niya rin cover to cover. Catholic po itong hawak ko. Wala. Wala yung word na yun. Dapat ba natin paniwalaan yung bagay na tinuro sa atin na wala dito sa Bible? Yes. Dapat. Nandito siya sa Bible eh. Ang mga protestante, yung mga debater ng born again, ganun sila tumatak. Hanggang dito na mabasa dito yung purgatory na word by word, hindi ko papaniwalaan. Kaya kung mabasa mo dyan, papaputol ko yung anak kong kamay. Ganun yung mga pastor. Pag nakaharap sila ng CFD, yung CFD may dalang cellphone. Pastor, ano yung hawak mo? Tagalog, English? Tagalog. May English pa. Pastor, meron ako ditong cellphone. Latin Bible. Pag nabasa ko dito yung purgatory sa Latin Bible, kahit pastor yung daliri mo na lang yung paputol mo. No? So, ang purgatory is a Latin word. So, hindi siya Tagalog yung purgatory, pero yung original word is from Latin. So kung hinga tayo ng word by word, wala sa Tagalog kasi Latin. Wala nga sa English Bible yung Nazareno, ay wala sa Tagalog Bible din yung Santo Niño. Yung Trinity, wala rin sa Bible. Wala rin sa Bible na tawagin yung Bible. Wala. So, yung tinuturo natin dito, yung important word for word, is dapat kang paniwalaan. Ang kailangan paniwalaan kung ano yung katuruan mismo. Yung meaning niya mismo. So, dagdag ko lang, pag hinanapan kayo ng word by word, kasi ang sasabihin nila dyan yung 1 Corinthians 4:6. I-take note nyo kasi pag meron kayong pinsan or kamag-anak ng born again, yan yung babato nila sa atin. 1 Corinthians 4:6. Ang nakalagay doon, susulat, ang mga bagay ng ito mga kapatid ay inianyo mo halimbawa sa aking sarili at kay Apollos upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag hihigit sa mga nangasusulat. So yun yung attack nila. So huwag kayong hihigit sa nasusulat. Kung wala sa Bible, huwag nyo dagdagan. Di ba? Yun yung number 1 attack ng mga ibang ating kapatid sa ibang pananampalataya. Which na minsan nahulog tayo, ito nga, huwag nahihigit, makasulat sa Bible. Tapos dinadagdagan natin ang purgatorio. Diba? So, take note nyo, ang pwede natin ibalik dyan is John 21:25. Kasi, ang Bible mismo, ang apostol mismo ang nagsabi, hindi naman namin nasulat lahat eh. Diba? Sila mismo ang nagsabi na kahit pabasa kapatid, John 21:25. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa sa Jesus na kung susulatin isa-isa, ay inaakala ko kahit sanglibutan ay hindi magkakasya ang aklat na susulatin. So, sa dami daw ng ginawa ni Jesus, kahit sa sanlibutan hindi magkakasya yung ganun ginawa. So, ibig sabihin, yung Bible, hindi talaga nasulat lahat dito. So, anong kumukompleto sa Bible? Yung simbahan. Tama? Amen? Amen. So, sino ang makakapag-explain ng Bible? Ay, mismo Catholic sa atin ito eh. Amen? Amen. Tama? Ako po, freelance photographer ako. Gumagawa ako ng album. Photo album. Alam mo, meron photo album kayo sa bahay niyo. Yung bisita niyo, dumating sa bahay niyo, binigyan niyo ng photo album niyo. Pwede ko siyang sabihin niya yung photo album niya na, ito birthday ito ng pamangkin na siguro.
Tapos, ay, wala yung tatay dito, siguro hiwalay sila. Di ba? So yung bisita nyo ba mag-explain ng photo album? Di ba hindi? Kayo mismo. Eh wala dyan yung asawa ko kasi siya nagpipicture eh. Gets yung point? So yung Bible, sa atin to eh. Huwag nila sabihin wala yung purgatory kasi meron. Word by word, at number 1, hindi lahat naman ay sulat natin dito. Ang magkukompleno na ito, tayo. Anong sabi kapatid sa 2 Thessalonians 2:15? Sabi ng Apostol San Pablo, paghawakan nyo ang mga tinuro namin sa inyo sa pamamagitan ng salita at ng sulat. So nagsulat sila at ng salita. Yun yung oral tradition ng simbahan. Di ba? Ganda. So sila kasi naniniwala sila sa sinulat ng laman ng Bible, pero kulang yun eh. Kasi ang nagkukumpleto sa Bible yung simbahan. Amen? Okay, so purgatory na tayo. Okay. Purgatory is from the word Latin purgare, which is to pure. Tama yung narinig ko kanina. To pure, to purge, to purify, or to make clean. So bakit natin kailangan linisin? Yun eh. Tama yun, lahat tayo pupunta sa langit or impyerno. Dalawa lang ang kakatapos natin pagkatapos natin mamatay. Langit o impyerno. Pero bakit may purgatory? Kasi hindi ka makakapasok sa kalangitan kung ikaw ay marumi. Revelations 21:27 kapatid pa. Pabasa. Revelation 21:27. Sa English ko is, and there shall no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Sa Tagalog po, at hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. So bawal daw pumasok sa kaharian yung marumi at gumagawa ng karumal-dumal. Di-discuss pa nga dyan kung ano yung mga karumal-dumal sa Revelations 21. So tayo naman, syempre, ang kaharian ng langit, yun yung doon naghihintay sa atin ng Panginoon eh. Hindi tayo pwedeng pumasok doon ng kahit may kakaunti tayong kasalanan, kahit may kakaunti tayong dumi sa ating kaluluwa, hindi tayo makakapasok doon sa loob. Meron dalawang nanay, meron silang dalawang anak, parehas na binata. Yung isang binata masunurin, yung isang anak masunurin. Pag umuwi siya ng bahay, syempre binata, basketball, kung ano pinagagawa, madumi damit. Siyempre, nanay galit na galit. Saan nga naman nagsisusunod? Ang dumi-dumi mo. Ugasan mo yung polo mo. Yung anak, sorry mo eh. Kasi, siyempre, yung nanay papatawarin. Sige, pero ikaw maglaga ng damit mo. Linisin mo yung katawan mo. Huwag kang papasok sa kwarto ng marumi. Yung isang anak, yung isang anak naman, sa isang nanay, yung pangalawa, suwayin na anak. Ganon din, uwi rin siyang binatay. Uwi marumi, puro tintay damit, puro putik. Saan ka galing? Sabi ng nanay. Napabasketball ako, napalaro, dumi ng polo, ang damit ko. Linisin mo yan. Linisin mo yung katawan mo. Pwede ko lilinisin. Nandiyan ka naman. Lumad mo yung damit ko. Suwayin na anak. Ano yung point nun? Sino doon yung protestante? Kasi ang paniniwala ng protestante, hindi ko na kailangan dumaan ng purgatorio. Langit to heaven na kami. Hanggang in-accept namin si Lord Jesus Christ sa amin, langit na kami. Kaya nga siya nagpapako sa krus para iligtas yung kasalanan namin. So ganun yung tingin ng protestante. So ang ganda ng teaching ng Catholic Church kasi tinuturuan tayo kung ano yung laman mismo ng Biblia. Na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit nang meron kang kakunting dumi sa iyong kaluluwa. Next, ito CCC, take note nyo lang, CCC 1030. Pabalik lang kapatid dun sa isa, sa previous. Pabalik lang kapatid dun sa first slide. CCC 1030. Ayan. The Church gives the name purgatory to the final purification of the elect, which entirely different from the punishment of the dead. So, ibig sabihin, sinasabi niya,
iba siya dun sa, yung punishment of the God, yun yung hell. Yun yung impyerno. Meron siya nasabi, final purification. Yun yung to purify, to clean. So, bago ka pumunta sa kaharian ng Diyos, kailangan mo maging perfect. Maging perfecto. Bakit? Bakit mo kailangan maging perfect? Next slide kapatid. Ayan. Kasi ang sabi sa 1 Thessalonians, sa Hebrews 12:14, if you are not holy, you cannot see God. Amen? Amen. So, pagdating mo ng langit, kung puro kasalanan ka, or kahit may kaunti kang kasalanan dito sa lupa, hindi mo invisible ka sa Panginoon, invisible ka sa mata ng Panginoon. Pabasa kapatid yung Hebrew 12:14. At ito pong nasusulat kapatid, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man hindi makakakita sa Panginoon. Ayun. So kung hindi kayo banal, kahit kailan hindi kayo makikita at hindi makikita ang Panginoon. Sa Genesis 3, yung isa lang naman ang kasalanan ang tinutos ng Diyos kay Adam at Eva, huwag kayong makain na itong prutas na to. Meron ang fruit of life and then yung fruit of knowledge. So isa lang inutos niya eh. Huwag nyo lang kakain nito lahat, kainin nyo lang. Ano ginawa ni Adam at Eve? Kinain yung pinagbabawal ng prutas. Isa lang yung inutos ng Diyos, hindi nila nagawa. Inalabas sila dun sa garden. Tapos tayo, ang dami natin kasalanan ginawa dito sa lupa. Gusto natin nasa langit agad tayo. Hindi ganun. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos is a just God. Mahustisya Diyos. Amen? Sabi sa Matthew 5:48, be perfect, maging perfecto kayo, katulad ng Panginoong Diyos na nasa langit na perfecto. So, sino dito ang perfecto? No one is perfect. Amen. No one is perfect. Tama yung sinasabi ni Mami. Kasi ang sinasabi dito, kailangan mo muna maging perfecto. So, kung no one is perfect, ano pupunta na langit? Amen? Paano yun? Yun, daraan tayo sa purification to clean our soul. Hindi tayo pwedeng pumunta na kalangitan, dala-dala natin yung ating mga kasalanan. Diba? Hindi tayo pwedeng pumunta doon na marumi. God eyes us too pure to look upon the wickedness. Para kapatid. Habakuk 1:3. Sinabi sa akin. Pero safe lang din naman siya ng nasa taas. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin ng kaswailan at hindi ka nakatitingin sa kasamaan, bakit mo minamasdan ang nagsisigawan ng paglililo at tumatahimik sa pagkasinasakman ng masamang tao na lalong matuwid kaysa sa kanya? Ayun. So, pabasa kapatid yung ito maganda na Hebrews 12:23. So, ang sabi dito, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang tanong, meron ba talagang nagiging perfect? Kasi sabi ni Ethan, wala na perfecto eh. Meron bang nagiging perfect? Pabasa kapatid. Hebrews 12:23, sa pangkalahatang ulo at iglesia ng mga panganay na natala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ayun. So, ginawa silang ganap. Kung sa English, may English ba yung kapatid? Yeah. To the General Assembly and Church of the Firstborn, which are written in heaven, and to God, the Judge of all, to the spirits of just men made perfect. Just meant to make perfect. So, ginawa silang perfecto. So, kung pa lang sa verse na yun, na nakikita na natin, na-imagine na natin yung purgatory. Tama? Purgatory is a state to make us purified. To
to clean our soul. Ano pa ba kulang dyan? Next kapatid. Ayun, ilagdag natin dun sa no escape pure belief upon the wickedness. Ang Panginoon sa sobrang kabanalan, kahit si Moises dun sa burning bush, di ba, hindi na malapitan. Ang ginawa pa ni Moises, nakpa niya pa yung mata niya. Sabi, huwag ka nalapit. Sabi rin dun yung binibigay niya na yung Ten Commandments, sabi niya kay Moises, huwag mong papalapitin yung mga tao dun sa line na binigay ng Diyos. Kundi magkakandamatayan sila. So yun yung sinasabi ng Biblia na dapat katakutan natin. Kasi examine ourselves. Ganun ka ba na lang Diyos? Tapos tayo, si Adan at Eva, isa lang yung kasalanan nilang ginawa. Tinatalsik na sila sa kaharin sa Garden of Eden. And then tayo, examine ourselves. Tatanggapin ba tayo ng Diyos? Kung sakaling mamatay tayo, huwag naman sana. Di ba? Ganun kabanal ng Diyos na dapat natin, yun dapat nga natin i-attain. Kaya nga tayo meron mga santo eh. Di ba? Kaya yung santo natin, dapat natin gayahin kung paano sila naging banal dito sa lupa. Next slide. So, ang sabi ng Panginoon, God called us to be holy. Pagpasa kapatid, 1 Thessalonians. Ang paniniwala natin, heaven, hell, no? Ang heaven is the eternal happiness with God. And the hell is the eternal separation from God. So, ibig sabihin, pag nasa hell ka na, wala ka ng chance na lumabas doon ka na talaga eternal. Ayaw naman natin mangyari yun. Amen? 1 Thessalonians 4:7. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarumi, kundi sa pagpapakabanal. Ayun. So, yun lang naman yung inutos ng Panginoon sa atin eh. Maging banal dito sa lupa. Kaya nga kalaban natin dito sa lupa, ano? Kasalanan. Lagi nandiyan yung kasalanan sa likod natin. Tagabulong. Tapos yun yung kailangan natin labanan dito sa lupa. Kasalanan. Kasalanan. 1 Corinthians 6:9. Unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. Pagpabasa kapatid kung sa Tagalog ko kapatid. Hindi eh. Mas medyo parang nagpaparinig ang Bible. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong pataya kahit ang mga mapakiapid. Niya mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ang mga ngalunya, mga nagbababae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ayun o, inisa-isa pa niya eh. Actually, mahaba pa yan before and after that verse. I-take note nyo. Andiyan na, kahit magsinungaling na lang, mas kasuplang Tuloy natin. Kahit tuloy mo ba din? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, mga manglalasing, mga mapagtumayaw, mga manunulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Malalim ang verse na yan. So, yung mga iba natin kapatid na Protestant, di ko alam kung ano mamanahin nila. Kasi sinabi dyan sa verse na yan, sino yung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayun o, Mark 10:23, mas madali pa na sabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa makapasok sa kingdom of God. So dyan sa mga Bible verse yan, sinasabi dyan na hindi ka basta-basta makakapasok sa kaharian ng langit. Tapos, tandaan nyo lagi yung Revelation 21:27. Nothing unclean shall enter the kingdom. Next slide. Next slide. Gradation of sin. Yung mga kapatid natin sa Protestante, meron silang pinaniwalaan ng osas. Alam niyo yung osas? Yung one sin, always sin. So yun yung paniniwala nila. One sin, nasave na kami ni Jesus Christ. Save na kami.
kahit hindi na kami mag-umpisa. Doon sa Genesis 3, no, si Adam at si Eve, yung kinain na nila yung putas. Sabi ng Diyos, Adam, Adam, where are you? Bakit tinanong ng Diyos yun kay Adam? Alam naman ng Diyos kung nasan siya eh. Bakit? Kasi gusto ng Diyos aminin ni Adam ang kasalanan niya. Amen? Anong ginawa mo? Sabi sa akin. Alam naman ng Diyos yung ginawa niya eh. Kailangan mo ni Adam aminin. Tama? Kaya ka tayo may confession din. Doon pala, sinasabi na ng Diyos sa atin, tao, kahit anong kasalanan ginawa mo, alam ko yan, nakikita ko yan. Pero kailangan mo yan sabihin, kailangan mo aminin. Kaya kayong parusa sa kanila, di ba? Sabi, pag kinain nyo to, mamamatay kayo. Di ba? Hindi naman sila namatay pagkakain eh. Kasi inamin nila yung kasalanan nila. So mamaya, i-discuss natin yung mortal and venial. Kaya nagkaroon sila doon ng punishment eh. Kaya tayo Katoliko, meron tayong temporal punishment. Kasi hindi naman pwede na may ginawa kang kasalanan, pinatawad ka, hindi mo magbabayarin. Di ba? Kunyari, kami ni Brother Ben, nag-drive kami, nagkabangga kami somewhere. Paglabas ko, sira yung bumper niya. E then pagkita namin, Brother Ben, ikaw pala yan. Paghinga kami ng sorry, pinatawad niya ako. Pero, hindi naman pwedeng patawarin niya lang ako. Kailangan mo pagbayaran ng sira na sasakyan niya. Tama? Amen? So yun yung doctrine natin ng purgatory. And then yung punishment, yung temporal punishment. Gradation of sin. Ang sinasabi dyan, merong iba't ibang level ng kasalanan. May mabigat, may magaan. Nasabi yun, take note nyo, John 19:10-11. Muling nagtanong si Pilato, ito na yung dinala si Jesus doon kay Pontius Pilate eh. Tapos sabi niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus, wala dito yung kaharian ko, kung nandito yung kaharian ko, pinaglulubig na kayo dito ng mga tauhan. Sabi ni Jesus. Sabi ni Pilato, muling nagtanong si Pilato, ayaw mo magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ng palayain ka para sa krus? Sumagot si Jesus, hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi yan binigay sa iyo mula sa langit. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito sa harapan mo. So si Pilato may kasalanan. May kasalanan din si Pilato. Pero meron pang mas mabigat na kasalanan kaysa sa kasalanan ni Pilato. Amen? Nakalagay eh. Born again, pantay-pantay lang ng kasalanan na kapatid. Basta ginawa mo yan, kasalanan na yan. Hindi naman pwede, kasi meron tayong gradation of sin. Ang ninakaw mo ng 2 piso, kasalanan. 2 piso eh. Yung ninakaw ng 2 bilyon, kasalanan din. Parehas na bangka, aksidente, nagbabike lang, nasa kasaan ng truck. Parehas ba yun? May impyerno. Kasi, meron mas mabigat na kasalanan. So, ano yung mas mabigat at ano yung kasalanan hindi mabigat? Ito, maganda to. James 1:14 to 15. May kasalanang malaki na nagbubunga ng nakamamatay. James 14 to 15. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahila sa sarili masamang pitag na hihikayat na magkagaya ang kahalayan kung may pagdihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pag malaki ay namumunga ng kamatayan. Ayun. So pag ang kasalanan malaki, namumunga ng kamatayan. So yun na yung sinasabing eternal punishment. Hindi kamatayan ng physical death, spiritual death yung sinasabi niya. Pag ang kasalanan mo'y malaki, mamumunga ka ng kamatayan. Total separation to God. Next slide ka. Next slide po. Yan, thank you. Mortal and venial. Kaya tayo mayroong mortal and venial sin. Diba? Ang mortal sin, ito, basahin natin. Kung makita niyo naman na ang kanyang kapatid ay gumawa ng kasalanan, hindi hatong sa kamatayan. May kasalanan, hindi hahatong sa kamatayan. Ipanalangin niya ang kapatid na yun sa Diyos na magbigay sa tao niya ng bagong buhay na ito. Ipanalangin. Kaya yung venial sin natin, ipanalangin lang natin, pwede na tayo magpatawad ng Diyos. Kaya rin natin pinapanalangin yung isang kapatid natin.
kasalanan ay hindi humantong sa kamatayan, may kasalanang hantong sa kamatayan. At hindi ito yung sinasabi ni dalangin ninyo sa sino mang gumawa nito. So ipanalangin niyo yung kasalanan hindi hantong sa kamatayan. Yung hantong sa kamatayan, huwag nyo nang panalangin kasi wala nang pag-asa yun. Mortal sin yun. Kaya nga pag nakagawa ka ng mortal sin, hindi mo na kumpisal, tapos may nangyari masama sa'yo, sana punta mo. Hindi ka pupunta sa purgatory, yun ang masakit na, ano nun, parusa nun. Direkto ka sa impyerno. Kaya nga simbahan, nagbibigay ng confession. Diba? Para mapatawad tayo sa ginagawa natin kasalanan, hindi natin sinasadya. Mabasa kapatid yung Matthew 18. Mabuti bang magkaroon ng buhay, sabi dyan, na? Ay, yun yung verse na kung nagkakasala sa'yo yung mata mo, tanggalin mo yung mata mo, kung nagkakasala sa'yo yung kamay mo, pabasa. 6:7. Tatapos, sino bang magbigay ng ikatitisod sa isang maliliit na ito, nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinin ang kanyang leeg ng isang malaking batong bilingan at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa ka ng sanlibutan dahil sa kadahilanan ng mga pagkatisod, sapagkat kinakailangan sumating ang mga kadahilanan ng tatapot sa aba ng tao niya o pangangailangan ng kadahilanan. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo at iyong itapon. Putulin mo ang kamay mo kung yun ang nagpapatisod sa iyo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na ikaw o pilay kaysa sa mga dalawang kamay o dalawang paa na ibulit niya sa apoy na walang hanggan. May apoy na walang hanggan. Mabuti pa daw pumasok ka doon sa kaharian ng Diyos na putol yung kamay mo. Kaysa pumasok ka ng buo yung katawan mo, pero sa impyerno ka naman pupunta. Kaya nga, yung kasalanan natin, ang galing natin niya, hindi yung sinasabi doon kung nagkakasala yung kamay mo, putulin mo. Kasi hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos nang dadalhin mo yung kasalanan mo doon. Kaya nililisik ka sa purgatory, tatanggalin mo yun. Amen. Next slide. Ayan, mortal sin. Tandaan natin mortal sin. Paano natin masasabi ng mortal sin yung kasalanan natin? May tatlong criteria yan. Great matter, full knowledge, and full consent. Hindi ko lang nalagay dyan. So, ano yung mortal sin? Ayan o, violation of 10 commandments. Separation, mortal sin is separation to God, Isaiah 59:2. Sa English niyan, NRSRB version, nakalagay mismo yung word ng mortal sin. Pag sinabi ng ibang sekta na hanapan mo ang mortal sin sa Bible, sa version ng yung revised, yung revised, mortal sin mismo yung ayun, violation of, yan ang mortal sin. 10 commandments is mortal sin. Hindi ka magsimba ng linggo, mortal sin yun. Pero ano yung criteria? Great matter, full knowledge, tsaka consent, full consent. Ibig sabihin, kusang mong ginawa yung bagay niya. Hindi nakataya yung buhay mo na gawin yun. Kusang loob mong ginawa. Kaya yung demonyo, pag bumubulong sa atin, minsan parang kakampi natin, no? Sige na, huwag ka na magsimba. Ngayon ka na lang yun. Birthday nito. Since that includes from the kingdom of God, ang dami niya. Papabasa ka ba yung 1 Corinthians 6:9. Then, Galatians 5:19 to 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid bagay ang mga ito, pakikiyapid, karumihan, kalibutan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtatagiman, mga pagtatalo, paninibugho, mga pagkakalakalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, kalayawan, mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ipinagpapaunang ipaalala ko sa inyo, tulad sa pagpapaalala, hindi sila magsisipagmana ng kaharian. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang masama niyong gawa ang dahilan
ng paghiwalay natin sa Diyos. So yun yung, pag tayo gumawa ng kasalanan, we are totally separated from God. Next slide. Mortal sin is eternal death. Mortal sin can cause eternal punishment, not physical death, but spiritual death. Yan na yung sinasabi ko kanina. Pabasa kapatid yung Revelations 21:8. 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga away at sa mga palasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi sa dadagatang nagniningas na apoy at sukre, siyang ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan, sabi. So meron kang ikalawang, yung unang kamatayan dito sa lupa. And then, dahil gumawa ka ng mortal sin, yun ay ikalawang kamatayan sa impyerno. Total separation from God. Be afraid of the one who, kabayan ko pabasa kapatid, Matthew 10:20. Be afraid of one who can destroy both soul and body. So hindi lang katawan, kundi yung kaluluwa. So yun din yun, eternal punishment, eternal. Ito po nasusulat kapatid, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus katakutan ninyong yaong makapupuksan sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yun, sa impyerno. Katakutan, huwag kayong matakot kung sa hindi nakakapatay ng katawan, pero hindi nakakapatay ng kaluluwa. Katakutan nyo nakakapatay ng kaluluwa. Ayun yung diniscuss natin. Ano yung makakapatay ng kaluluwa? Ayun, yung mga mortal sin na sinabi natin kanina. So yun yung makakapatay ng kaluluwa natin. Next slide po. Venial sin. Ayan na, yun yung kasalanan hindi nakakamatay. Ano yung venial sin? Those that rupture relation to God but are purged, purified with the cause of sin. So yung kasalanan natin, venial sin, may kasalanan natin dito yung sa lupa, pero pagbabayaran pa rin natin yan sa purgatory. Yung mortal sin natin, na kinonfess natin at pinatawad dito, pagbabayaran pa rin natin. So wag natin isipin na, pinatawad na ako okay na ako lagi. Hindi. Lahat ng kasalanan na may kabayaran, venial or mortal sin. Yun yung masakit. Kasi akala natin, gawa lang tayo ng gawa ng kasalanan, okay lang. Kasi may confession naman confess ko na lang, okay na, malinis na hindi. Pagbabayaran mo pa rin yun. I will bring, ay mabasa kapatid, Zechariah 39. At aking dadalhin ang ikatong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pinagdadalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y nagsisitawag sa aking pangalan at sa aking sila'y didinggin. Aking sasabihin siya'y aking bayan. Kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ang sabi doon, yung ikatlong bahagi daw, didiringgin daw. Tama? Amen ba? So may ikatlong bahagi na papadaanin sa apoy. Some of those will be tested and refined and purified until the end of time. So mahalaga yung pinagdarasal natin yung mga kaluluwa ng purgatory. Sino yung nagdarasal dito nag-aalay para sa mga kaluluwa sa purgatory? Amen. Amen. So, ang mga dasal natin, hindi nasasayang. So, ang gandang alayan natin sila ng dasal. Kasi dito sa lupa, hindi natin alam kung sino pang nagdadasal na kamag-anak sa kanila. So, naghihirap sila sa purgatorio. Pinagbabayaran nila yung mga kasalanan nila sa kaliit-liit na kasalanan. Malaking tulong yung ipagdasal natin sa sila. Next slide. Pabasa mo na kapatid, Daniel 11:35. Ang iba sa kanila ay magiging dalisay hanggang dumating ang wakas. So yun yung pagdadalisay. Yun yung Daniel 11:35. Sa English kapatid, 35. At
sinabi dito, some of them of understanding shall fall and try them and to purge. Sabi dito sa Ayun yung word to purge. to purge and to make them white. Ayun. And then, kaya rin tayo may temporal punishment. So yung purgatory is, ano yung sabi natin kanina? Ano yung purgatory? To purify, to purge. The purgatory is a state. It is a process. Tandaan natin, it is a state and it is a process. Ano yung process na yun? Yun yung binasa natin na papadaanin ka sa apoy para maging clean. David's sin was forgiven. Ito yung temporal punishment natin. Yung parang kay Adan at Eva, pinatawad ka sa kasalanan mo, pero pagbabayaran mo rin. May equivalent na punishment. Yun yung temporal punishment. Iba pa yung eternal punishment na kanina yung sa mortal sin natin. Pero temporal, temporary. Hanggang mabayaran mo lang yung kasalanan mo. 2 Samuel 13:14. So yun yung si David, yung asawa ni Seth, Bathsheba, tapos yung kawal niya si Uriah, tama. Si Uriah, nakita niya si Bathsheba, sinipingan niya. Kasi Uriah, buntis si Bathsheba. Si Uriah, pinalagay niya doon sa unahan para mamatay. No? Kasalanan yung ginawa ng Diyos. Kasalanan yung ginawa ni Samuel, ni David, ni Haring David. So, ang ginawa ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng propeta. Tapos, inamin ni David yung kasalanan niya. Sabi sa kanya, sige, hindi ka mamamatay, pero mamamatay na lang. Kaya yung anak ni Haring David namatay. Kita niyo yung punishment. Temporal punishment lang yun. Hindi yung eternal. Kasi may temporal punishment tayo dito sa lupa. Pero temporal punishment tayo na hindi natin napagbayaran dito sa lupa. Pagbabayaran natin sa kabilang buhay. Pagbabayaran natin sa purgatory. Pagbasa kapatid, Matthew 5:20-26. You will not be released until you pay the last penny. 25:26. Matthew 5:22-26. 22-26. Natapos sinasabi ko sa inyo na ang bawat bukod sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang nagsabi sa kanyang kapatid, Raka, magpapapanganib sa Sanhedrin, at ang sino mang nagsasabing, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno. Kaya, kung inihandog mo iyong hain, Kung ikaw ay naghahandog ng hain, at ang bana at tuoy, maaalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumawang ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka kagad sa iyong kaalin, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ng kaalin mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawan at ipasok sa bilangguan. Natotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggat hindi mo napagbabayaran ng katapos-tapusang beles. yung sinasabing kulungan doon, hindi kulungan yung dito sa lupa. Kulungan sa kabilang buhay yun. Kasi sabi doon, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kahulit-hulihang barayan ng kasalanan. So ano yung kulungan na yun? Hindi naman pwedeng langit yun. Hindi ka naman pwedeng kulong sa langit eh. Hindi rin pwedeng impyerno. Dahil hindi ka naman makakalabas sa impyerno. Hindi ka naman magbabayad sa impyerno, tapos makakalabas ka. Hindi. Ano yung lugar, ano yung kulungan na yun? Diba? Sa ating Katoliko, alam na natin kung ano yun eh. Diba? Sa born again, ano kaya yun? Okay. Matthew 18:20-35, Master handed him over the tortures until the should pay the whole debt. So, kailangan magbayad. Kailangan natin pagbayaran. Next slide po. Ayan na yung
Ang purgatory is a state to clean, it's a process to purify, state to clean. Sometimes we call it a place. So, saan may purgatory? May mga Bible verse na mabibigyan tayo ng pagkaunawa dun sa purgatory. 1 Peter 3:15. Ito na yung namatay si Jesus. Di ba? 3 araw, pagkamatay niya, yung 3 araw na siya nagpunta. Sa impyerno. Lumanaw siya. Hell. Sabi doon, may ibang version na hell. May ibang version na spirit prison. Sapagkat si Kristo ay walang kasalanan at namatay, ang minsan para sa inyo yung magkasala upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa kalagayan ito ay nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Nangaral sa Espiritong nakabilanggo. Ano yung pinangaral niya, kapatid? Patuloy dun sa 1 Peter 4:6. 1 Peter 4:6. Ikinahanga nila ang mga bagay na ito sapagkat dahil ito ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan na tapos mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Pinangaral niya ang Ebanghelyo datapat upang sila'y sa Espiritu ay mabuhay. Yan sinasabi. So, yung bumaba si Jesus, Panginoong Jesucristo, sa Spirit of prison, ano yun? Hindi yung langit kasi nga, hindi makulungan yung langit eh. Hindi rin siya. Tama. Hindi rin siya impyerno. Kasi kung sa impyerno, wala nang pag-asa yung kaluluwa dun eh. Totally dumb na yun eh. Diba? So hindi na papangaralan ng Panginoon yung mga nasa impyerno. Tanong, ano yun? Kung hindi langit, hindi impyerno, ano siya? Amen. Diba? Ang ganda, diba? Di ba nakakatuwa? Kasi naiintindihan natin ng kahit paano yung iniiwan sa ating knowledge ng Panginoon. Pa-next slide. Ayan. Sino mang magsalita, tignan nyo na, Matthew 12:32. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ay papatawarin. Ay pagpapatawad pa. Ngunit, sino mang magsalita laban sa Espiritu, ay hindi papatawarin. Blasphemy. Maging sa panahon ito, o sa panahon darating. Anong panahon darating? Na pwede pang magpatawad at hindi magpatawad. Amen. Next slide po. Ayan. Medyo mali pabasa kapatid. 1 Corinthians 3:12-15. 3:12. Paganda, may floating mode mo rin yung Natagwas kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsaligang ito ng ginto, pilak, magmahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Ang mga gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ng nagsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang pamamagitan ng apoy sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino ay mananatili na kanilang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunod, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas sa pamamagitan ng apoy. So ang sinasabi diyan ng Apostol San Pablo is yung foundation. Ano yung sinasabi ng foundation diyan? Pag gumawa ka ng foundation mo, tinayo mo yan ng ginto, ng bakal, ng bato. Ano yung sinasabi dyan na kahoy? Ano yung straw? Ano yung wood? Ayan, yung sinasabi dyan. Foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, or straw. Gagawa ka ng foundation mo, yan yung material. Tapos susunugin yan eh.
Susunugin niya ng apoy. Pag sinunog yan, ano matitira? Masusunog yung kahoy, straw, yung madaling masunog, yun yung sinasabi dyan eh. Tapos kung ano yung matira, yun yung iaalay mo sa Panginoon. Yung gold. Ano yung sinasabi dyan? Pag gagawa tayo ng foundation natin dito sa lupa, ano yung gold? Good deeds. Kasi yun yung iaalay mo sa Panginoon eh. Ano yung wood? Ano yung straw? Kasalanan mo yun? Yun yung sin mo, venial sin mo na ginawa dito sa lupa. So pag gumagawa ka ng foundation dito, gamit yun sa verse na yan, huwag tayong gumawa ng foundation natin na puro kasalanan. Examine our conscience. Ayan yung verse, no? Uhusgahan tayo pagdating ng panahon, susunugin tayo, yung foundation na ginawa natin, kung puro kasalanan yung ginawa natin doon sa pundasyon na yun, kahoy, straw, wala kang gold, sunog ka. Amen? Ayan o, ang ganda ng verse o, papadaanin sa apoy o, tayo mismo yung gagawa ng pundasyon natin dito sa lupa. Ano yung madaling masunog? Yun yung sin. Kaya kailangan dito pa lang sa lupa, ano yung gawin natin? Good deeds. Ayan, kaya nga tayo may 7 deadly sins eh. Meron din tayong 7 virtues. Diba? Sasabihin ng Panginoon sa atin, nung nagutom pa ako, pinainom mo ako. Nung nagutom ako, pinakain mo ba ako? Nung nauhaw ako, pinainom mo ba ako? Dinalo mo ba ako sa bilangguan nung nakulong ako? Ayan, susunugin tayo. Anong foundation at tinayo natin dito? Next slide. Rich man and Lazarus. Ang ganda. Ito yung, basahin natin. Papuntahin na lamang ni, pabasa ng buong kapatid. Maganda yun. Alam niyo naman yung rich man and Lazarus. No? Yung mayaman, may mayaman, tapos meron papasa kapatid. 1931. Mayroon bang isang taong mayaman at siya nagdarawit ng kulay, ube at maselang vino at sa araw-araw ay kumakain ng sagada. At isang pulubi na pangalan Lazaro, libos ng mga sugat at inilagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. At lumapit pati ang mga tao at hinihimura ng kanilang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Pasunod ka pa din, pero i-take note nyo, papuntahin nyo si Lazaro. At palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa araw na ito. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumatanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Si Lazaro na gayon ding paraan ay masamang bagay na dapat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin. Ayan, may bangin doon sa pagitan nilang dalawa na walang makakapunta papunta doon sa isa't isa. Sige, kapatid mo tuloy. Upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi, pinamamanhid mo sa iyong ama, na subuhin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila ipagtutuhanan niya, na baka pati sila'y maparito sa dagang aking pinatutunan. Ano sabi ni Abraham? Kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises, yun yung masunod pa sa sinabi. Natapos sinabi ni Abraham sa kanila si Moises at mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. At sinabi ni Abraham, at sinabi niya, hindi ang Abraham, natapwat, kung ang mula sa mga patay ay magpaparoon sa kanila, ay sila'y mga sisisi. Kung makapansin niyo, some theologians agree na hindi yun siya yung mayaman wala sa impyerno. Kasi yung mayaman, nagsisi pa. Ang sabi niya, papuntahin mo si Lazarus sa aking kapatid, kamag-anak. Sabihan niya na
huwag nilang danasin itong dinadanas ko. No? So nagsisi pa siya. And then, ang sabi ni Abraham, ay hindi ko magagawa yun. Kung hindi nga nila pinakinggan yung propeta, bakit nila papakinggan yung taong muling nabuhay? Saan mo tupad yun? Doon sa verse mismo, di ba? Sino yung pumunta doon at nangaral? Di ba si Jesus, namatay siya? Sabi ni Abraham, hindi magawa ni Abraham yun. Kung mga propeta hindi nila pinakinggan, bakit nila papakinggan yung namatay ng muling nabuhay? Ginawa ni Jesus. Namatay, muling nabuhay. Nangaral pa sa purgatory, sa spirit of the dead. Tapos nasabi doon, kung hindi nga nila pinakinggan ng propeta eh. Kaya ngayon, sino hindi nakikinig ngayon sa utos ng Panginoong Jesucristo? Diba? So nakakatakot. And then, ayun. Some theologians agree na nasa purgatory si yung mayaman kasi nagsisi pa siya. Okay. Next one. Ayan, ito magandang verse ko. Mabasa kapatid, nakikita mo ba yun? Luke 12:42. Yung faithful and, basahin ko na lang kapatid. Faithful and wise servant. Luke 12:42-47. Tapat at matalinong katiwala. Ay, basahin na lang natin. Unang pala yan. Sige po, ako na magbabasa. 12:42, actually 41 niya nagtanong. Meron niyang katiwala, yung tapat at hindi tapat na katiwala. Nagtanong si Pedro yung nagtanong kay Jesus, Panginoon, sinabi mo ba ninyo, ang talinhawang ito sa kami o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? So may tapat at matalinong katiwala. Ang kinaganda niya, si Pedro yung nagtanong. Diba? Sa katiwala, ang ginamit na word doon is sa Hebrew, bahil. Yun yung second command. Kaya nga, yung tapat at katiwala niya, parang niya na si Pedro, din yung simbahan. Ano yung sabi doon sa tapat matinong katiwala? So sino ba ang tapat matinong katiwala? Sino yung Panginoon sa kanyang sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan? Sinabi niya kay Pedro, versus si Pedro yung pinagkatiwala niya, pamahalaan ng sambayanan. Upang magbigay sa mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras, pinagpala ang aliping madarat ng dumanap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-ariang ito. So, yung tapat at matinong katiwala, papamahalain siya ng ari-arian ng Panginoon. May pangalawang doon yung pabayang katiwala. Ngunit kung sinasabi ng alipin na matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bububugin niya ang kanyang kapwa, niyang aliping lalaki at babae, siya'y kakain, iinom, maglalasing. Darating ang panahon, ang darating kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong lubid siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwain. So yung tapat at katiwala, kung mamanahin ng harian, yung hindi tapat at hindi handang katiwala, isasama sa suwain. Buong lupit na bububugin. Sa English na is to cut. Talagang papatayin ka. And then, yung pangatlo, pang-apat, may aliping nakakaalam ng kalooban, ngunit pabaya. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya, kung ayaw tumupad sa pinagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. So yung pangatlo, yung una, magmamana ng tarihan. Yung pangalawa, mamatay. Bububugin kang mamatay. Yung pangatlo, paparusahan ng mabigat. Yung pang-apat, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay sa harapan ng marami at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. So, apat yung tinutukoy doon. Yung tapat at matalinong katiwala, pagmamana ng kaharian, yung pabaya, yung bububugin ng mamatay,
Yung pangatlo, alam niya, pero pabaya. Alam niya yung kalooban ng Panginoon, ngunit pabaya. Ayaw siya yung tupad. Pa-next slide, kapatid. Pa-next slide. Ayan. Yung una, pamamahalain ng kanyang Panginoon sa bayanan, buong lupit na hatiin, totally dead. Yung pangatlo at pang-apat, paparusahan ng mabigat lamang. Yung pang-apat, paparusahan ng magaan. So ano yung tinutukoy dyan? Yung number 1, pamamahalain ng Panginoon ng sambayan. Yung sambayan yung talangitan. Pagmamana siya ng talangitan ng langit. Ano yung pangalawa? Totally dead, total separation to God. That's hell. Patay ka mismo. Impyerno ka. Kasi pabaya ka eh. Puro kasalanan ginawa mo sa lupa, mortal sin, namatay. Ayan na siya. Total separation to God. Yung pangatlo at pang-apat, paparusahan. Parehas paparusahan. Pero magaan at mabigat. So saan yun? Saan sila paparusahan? Diba? Ayun, ang ganda hindi. O, pa-next slide. Ayan. So, yung una, dahil tapat sa langit. Yung pangalawang pabaya, impyerno. Yung tatlo at apat, dahil pabaya, hindi niya alam. Mabigat ang parusa at magaan. So, na-discuss natin kanina yung mortal, yung eternal, at saka yung temporal punishment. Di ba ang ganda? Ang ganda yung verse. Kung pag-aaralan natin ang mundo dyan, ang ganda na. Yan yung talagang tinutukoy na mayroong pagpaparusa sa kabilang buhay. Next slide. Ayan, Philippians 2:8. Ayan. Yung tatlo natin, purgatory is a state, is a process. State to be clean, process to purify, dilinisin ka. Place, saan yun? Ayan, Philippians 2:8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Dahil dito siya ilubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Saan yung nasa ilalim ng lupa? Impyerno? Hindi. Sabi, magpupuri. Bakit magpupuri ang nasa ilalim ng nasa impyerno? Nagigets ba? Ang sabi magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Ano yung tatlong state natin sa church, sa Catholic Church? Kung may nakakaalala. Ay, nasa dinastrado talaga. Triumphant, sovereign, and militant. Ayun yun. Sino yung militant? Tayo, amen. Sino yung triumphant? Yung nasa langit na. Sino yung sovereign? Purgatory. Amen? Malino na ba? Mahina eh. Malino ba? Opo. Pero wala pa yung purgatory sa Bible. Next, number 4. Revelations 5:2-3. At nakita ko rin ng isang makapangyarihang anghel nagtanong ng malakas sino ang karapat-dapat na mag-alis ng mga selyo at magbubukas ng balumbon. Ngunit wala niya sa man. Maging sa langit, maging sa lupa, o sa ilalim ng lupa. Next slide. Ayan, prayers for the dead. Ang ganda. Kaya yung ano sasabi ko, importante. Manalangin sa ating mga kapatid. Yan ang pinutol ng protestante. Yan yung pinutol ng nila Martin Luther. Ayaw nila yun kasi nakakasira yan sa paniniwala nilang one saved, always saved. Kasi pinapakita dyan, mismo si Judas Maccabeus nagdasal. Kasi ang mga Hudyo is naniniwala sila na pwede pang mag-alay ng dasal sa mga patay. Kaya nga yung Judas is meron silang prayer, Kaddish, tama ba bro? Yung Kaddish. Ganun sila. So yung purgatory naman, nangalang natin sa kanila eh. Si Yesu Cristo, hindi niya binago yung doctrine ng purgatory. Kaya
Kahit yung prayer of the dead. Kasi, ginagawa na yan ng mga Hudyo eh. Ang sabi ni Judas Maccabeus, idinalangin nilang sana'y patawarin, idinalangin nila'y sana'y patawarin ng ganitong pagkakasala sa ganitong nasaksihan ng magiting na si Judas ay nagbabala sa kanyang mga kababayan na umiwas sa paggawa ng kasalanan sapagkat nakita na nila ang nangyari sa mga kababayan na kasala. Nagpalikod sila ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na 5 librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa tubos ang mga kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa ng mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. So, kung hindi tayo naniniwala na mabubuhay ang mga patay, kahalangan mo, bakit pa natin pinagdasal? Mismo si Judas Maccabeus, nagdasal sa mga patay. Nag-alay mo, nagdasal sa mga patay, nag-fasting pa nga eh. Babasa ka ba din? 2 Timothy 1:16-18. Si Paul, pinagdasal niya ang patay, kaibigan niya 1:16-18. Si Paul yung nagsasalita, namatay ang kaibigan niya si Onesiphorus. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng kapag ang sangbahayan ni Onesiphorus sapagkat nadala siya aking pinaginhawa at hindi kinahihiya ang aking tanikala. Kung nang siya ay nasa Roma, hinahanap niya ng sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban siya nawa ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. At totoong alam mo kung gaano maraming mga bagay na pinaglingkod niya sa Efeso. Pagkalooban mo nga siya ng Panginoon. Next slide. So, how can we help the souls in the purgatory? We can help the souls in purgatory to explain their temporal punishment by offering prayers and masses. So, yung kanina diniscuss natin, purgatory is temporal. It is an intermediate place. Hindi lang, hindi lupa. Yung purgatory. We can help the soul's purgatory temporal punishment by offering prayers and masses. The best time to pray for them is on November 2, All Souls Day. Kaya nga tayo, di ba, naglalagay yung simbahan ng envelope para ipanalangin ng mga kapatid natin namatay. We apply indulgence to the souls in purgatory by mode of intercessions, meaning that we intercede on behalf of the souls, hoping that God will grant our request. Next slide. So, yan, meron tayong indulgence. And then, yan na yung last slide ko, yung life after death. Pero ito is pathology naman na siya. So, ibang topic naman ako, yung life after death. Ayan yung mangyayari sa atin. Meron tayong, pagdating natin namatay tayo, yung death, meron tayong particular judgment. Yun yung first judgment sa atin. Tuto ka agad. Paradise, purgatory, or hell. Kung wala kang kasalanan, saan ka? Heaven. Or kung may kailangan mong pagbayaran, purgatory, or hell. And then yung end of times, yan na yung second, yung coming ni Jesus Christ. Kung paano siya mamakit sa langit, ganoon din siya babalik sa lupa. Ayan. The resurrected body, yung katawan natin, is magre-resurrect. And then magkakaroon na ng universal judgment na i-judge tayo lahat. Yung mga nasa purgatory, and then yung nandito. Yan na yung end of time. So magandang topic din yan. Hopefully, next natin. Amen. Yan na po yung topic ko. Maraming salamat. Sana may naunawaan tayo kahit one day.